Dito ay natapos na nga ang seremonya ng kasal sa loob ng simbahan at ang picture taking. At pagkatapos noon ay lumabas na nga kami dito sa labas ng simbahan para abangan naman namin yung bride at groom na lalabas. At habang nag-aantay nga kami sa bride at groom, medyo nagkakulitan nga dito sa labas. Ay paano ba naman itong isa nating kamarites ay talaga namang bentang-benta. Kahit saan naman talaga dalhin ay ang daming admirer. Sana all. Pagkatapos nga umaura ng isa nating kamarites ay sumunod naman itong couple na to na nainggit sa Kiss the Bride kaya naman gusto ding makaisa. At ilang minuto pa nga ay lumabas na nga ang ating bride at groom. At dahil nga makukulit ang ating mga kasama, ayan, at may pagpasabog pa nga ng petals. At dahil kaunti lang naman ang aming flowers, kaya hayaan nyo na, pagtsagaan nyo na yung mga kaunting petals na yan. Abay, tuwang-tuwa din naman ang ating bride at groom eh. Pagkatapos magsabog ng petals, ewan ko nga ba at ano na namang naisipan itong bonjing na to at pumasok dyan sa trahe de boda. Palibhasa nga kasi ang init-init talaga ng araw na yan, kaya siguro gusto niyang sumilong dyan. Pagkatapos ka ng kulitan, aba ay napansin ko bakit parang sila-sila lang ang palaging nakikita sa video ko. Kaya naman ang ginawa ko, abay umaura-aura din ako nang kahit naman papaano ay makita din naman ako. Alangan namang sila lang. Abay sayang naman ang outfit ko. Pagkatapos nga namin dyan sa simbahan ay napagdesisyonan namin na bumalik kami sa bahay ng ate ko kasi nga medyo maaga pa ng oras na yan at napakainit kung mag-aantay lang kami sa simbahan. At dahil nga ang reception ay sobrang late na din naman kasi, kaya wala kaming ibang choice kundi bumalik na lang ulit sa boarding house para kumain. At dahil nga marami kami at medyo mahirap sumakay ng bus dahil maliit lang bus nila at medyo siksika, napakainit pa ng panahon, ay nag-umpisa na naman kaming maglakad. At dahil nga mag-aalay lakad na naman kami, ay ang ating bride ay nagpalit na rin naman ng kanyang outfit. Pero wag ka, nakatakong pa rin talaga yan at palaban din siya sa paglalakad kahit iika-ika na. Pagkatapos namin kumain ng kaunti at makapagpahinga ay lumabas na ulit kami kasama ko ang aking kamarites at syempre itong aking pamangkin para mauna na kami dun sa reception. Medyo maaga pa ng mga oras na yan pero dahil gusto namin makapamasyal ng kaunti kaya napagdesisyonan namin na pumunta na doon at makapag-picture-picture bago mag-umpisa ang kainan. At dahil nga dito sa Macau ay uso ang alay lakad, kaya naman nag-umpisa na naman kaming maglakad. Ang buong akala ko naman ay maiksi lang na lakarin, ay sus ko po, napakalayo naman pala. Ang nakakatuwa lang ay magaganda itong lugar na aming nadadaanan. Madaming puno, kaya hindi rin ganun kainit maglakad. Pero kahit gaano pa kaganda yan, ay talagang yung binti ko ay gustong-gusto ng bumigay. Talaga namang paahon pa itong nilalakaran namin. Sa aming paglalakad ay nadaanan namin itong parang mini falls. Ang ganda-ganda niya. Wala lang, na-amaze lang ako sa mga ganitong klaseng tanawin. Pagkatapos ng 45 years naming paglalakad ay sa wakas at medyo parang malapit-lapit na kami. Yun nga lang, medyo tumigil kami kasi itong pamangkin ko ay nakalimutan daw niya kung nasaan daw yung daan. Hindi niya malaman kung kakaliwa kami o kakanan. Kaya naman ang ginawa namin ay hinintay na lang namin yung iba naming kasamahan at baka mamaya nga ay kung saan pa kami mapunta. Kahit saan, pwede tayo. After 100 years ay dumating na rin itong aming mga kasamahan at talaga namang abay, kaswit naman at lagi na lang naka-holding hands. Ano, may forever kayo? Kompleto na din sa wakas ang mga kamarites natin at nasa tamang daan na rin tayo papunta sa reception. After ilang minuto ay nakarating na kami dito sa The Place Cafe. Medyo maaga-aga pa nga din ang dating namin sa reception kumpara sa naka-schedule talaga. Pero dahil nga naka-reserve ang place na to para sa reception ng ate ko, kaya naman pumasok na rin kami. At pagdating nga namin sa loob ay ayan nga at naka-ready na rin naman ang table. Pati ang mga food nila ay ready na rin talaga. In fairness, dito sa cafe na to, ang ganda ng place nila, ang ganda ng setup. Although maliit lang yung place, pero mukhang elegant naman. Unti lang din naman ang bisita ng ate ko, kaya okay lang din. Pagdating nga namin dito ay ano pa nga bang unang i-flex, kundi ang mga food. Kaya naman isa-isa ko silang binuksan para makita sa video kung ano yung mga pagkain. Medyo mga busog pa nga din kami nang pumunta kami dyan sa restaurant na yan. Pero dahil nga minsan lang naman to, kaya di bali ng busog, ang mahalaga, makalamon as in lamon. Medyo nakalimutan na nga muna namin ang diet ng mga araw na yan kasi nga puro lakad lang din naman ang ginawa namin ng buong maghapon. Kaya bumawi na lang kami sa paglamon. Kitang-kita nyo naman ang ating mga kamarites kung gaano sila kapatay gutom. At talagang hindi lang isang plato, hindi lang kaunti, talagang punong-puno ang mga plato nila. Hindi na nga mabilang, no, kakailang balik na nga yung
mga yan. At dahil nga pabalik pa kami ng Hong Kong ng mga oras na yan at medyo late na rin naman, kaya hindi na namin inantay na matapos yung oras ng kainan. Pagkakain namin ay nauna na nga kaming umalis para bumiyahe naman pabalik ng Hong Kong. Tuhin pa man namin na magstay at makipagkulitan sa mga kamarites natin, kaya lang syempre mas importante pa rin yung trabaho kasi ang araw na yan ay linggo at kinabukasan ay may trabaho na naman. Pagkagaling nga namin sa reception ay nagumpisa na nga ulit kaming maglakad para hanapin naman ang sakayan pabalik nga ng Hong Kong. At sa aming paglalakad ay nadaanan namin itong isa sa pinakasikat na lugar dito sa Macau. Ito yung putol na simbahan. At pagdating nga namin dito ay dami talagang katatao. At dito nga ay sobrang dami din nating kababayan. Hindi na nga rin kami nagpakatagal-tagal dito kasi nga late na nga ng mga oras na yan. Nagpicture lang kami ng kaunti at dumiretso na rin ulit kami sa aming paglalakad. Dahil ang totoo ay hindi rin talaga namin alam kung saan kami sasakay ng mga oras na yan. At sa aming ang kadediretso ng lakad ay nadaanan namin itong isang street na kung saan ay ang dami talagang tao. Medyo nag-aalangan na nga din kami ng mga oras na yan kung tama ba itong daan na tinutunto namin. Dahil wala talaga kaming idea kung anong lugar itong dinadaanan namin. Kaya naman ang sabi namin ay sundan na lang natin ang buhos ng tao. At sa aming pagsusunod nga sa mga tao na naglalakad ay finally nakalabas din kami sa napakasikip na street na aming dinaanan. At dahil nga hindi naman namin alam kung nasa tamang daan talaga kami, ay nagtanong na nga din kami sa isa nating kababayan kung tama ba itong binabaybay namin. At salamat naman dahil kaunting lakad na lang ay nakita na nga namin na may highway na, may nakita na kaming mga bus. Pero hindi pa doon natatapos ang aming lakad dahil pagdating namin sa highway ay napakalayo pa ng bus station, napakalayo pa ng nilakad namin bago pa kami makasakay. Ganun pa man, salamat naman at nakauwi din kami ng maayos. Nakakapagod man, pero sobrang enjoy naman ang pagpunta namin ng Macau.